May kakalikutin ulit tayo guys, isang printer Epson L3210. Shoutout naman natin yung mga teachers natin dyan sa Santa Cruz Elementary School, Bacnotan, La Union. So ang problema nito mga kalikot, nagpi-paper jam daw. Nagbi-blink yung red na ilaw niya dito. So shoutout rin natin si Janric Laurelia, Jack Paris, Jeffrey Consuelo Bayani at saka kay Juma Mabag. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Ayan, kapag gusto nyo yung mga ganitong video mga kalikot, huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Unang gagawin natin mga kalikot, syempre, test natin. Tapos mamaya, try natin i-nozzle check. Naglagay na tayo ng bond paper. Off muna natin para makapag nozzle check tayo. Check natin kung nagpi-paper jam nga siya. Ayan, nahuhugot niya naman yung bond paper. So okay naman Ayan okay naman yung printout niya. Chinek natin mga kalikot yung rubber ng mga feeder niya. Mukhang manipis na yung bandang itaas, yung upper na rubber. Tanggalin muna natin yung kanyang rubber, yung upper at saka lower. I-check muna natin yung mga rubber ng feeder niya mga kalikot. Tatanggalin natin yung dalawang rubber sa mga feeder niya. Check natin kung manipis na talaga. Tapos visual check rin tayo, baka may bara siya. Isa rin yon kapag nagpi-paper jam siya. May bumara dito sa tray ng bond paper. So ito yung i-check natin mga kalikot, yung dalawang rubber, yung upper at saka yung lower feeder niya. Kung manipis na siya, papalitan na lang natin ng bago. Tapos cleaning na rin natin mga kalikot. Yan, tapos tanggalin natin yung cap ng upper feeder. So may screw siya dito. Tanggalin lang natin to. Tapos dito may naka-usli dito. Sundutin lang natin yan. I-push natin. Tapos i-slide natin yung kanyang cap na pa left. Yan. Para matanggal itong cap niya. So dito na tayo sa likod. Yung cap niya mga kalikot, bago nyo tanggalin nyo muna yung manipis na spring dito sa right side ng cap niya. Huwag nyo basta-basta hilain kasi mababanat yung spring. Kasi may spring yan sa kanyang sensor. Papakita ko sa inyo mga kalikot. Bago nyo siya tanggalin, check nyo muna kung saan nakalagay para alam nyo ibalik. Yan Ito yung spring na to. Bago nyo tanggalin yung cap, dahan-dahanin nyo lang, baka mapunit natin yung ribbon. Ayan. Tapos tanggalin na natin yung rubber. Ayun. Malutong na yung kanyang rubber. So papalitan na lang natin mga kalikot. Ang sunod na tatanggalin natin mga kalikot yung lower feeder niya. Pag nagpalit kayo mga kalikot ng rubber dito sa upper feeder niya, tatanggalin nyo lang itong cap niya. Mas madali kaysa tanggalin natin yung buong gear. Ito yung mas madaling paraan para matanggal natin yung rubber. Sunod natin tatanggalin yung lower naman. Papalitan na rin natin siya para bago na lahat. Kasi isang set naman yon kapag bumibili tayo. Tanggalin muna natin itong tray niya. Sikwatin nyo lang dito guys. Tapos may spring dito na dalawa. Ingatan nyo lang, baka pumasok dito sa loob. Sabagay hindi naman kasya yan pag pumasok sa loob. Yan. Tapos linisan na rin natin. Ayan, ito yung spring niya mga kalikot. Tapos tingnan nyo rin mamaya kung paano natin siya ikabit. Yung mas madaling paraan.
Ayan o, ang dumi na. So linisin natin habang nakabukas pa siya. Bago natin tanggalin yung lower feeder niya, may spring siya dito mga kalikot, tanggalin lang natin to. Yan. Ayun, nahulog. Ayan. So ito siya. Tapos saka natin itulak ito pababa. Yan. So nandito na yun sa baba. Ayan o. Ayun, may mga papel siya. Tapos dito naman sa lower feeder niya, medyo makapal pa naman yung rubber niya. Pero palitan na rin natin kasi isang set naman yun. Ito na yung pamalit natin mga kalikot. Ayan, bago yan. Isang set. Yan, may kasama pa siyang spring. Ang diskarte ko dito mga kalikot kung paano ako nagkakabit ng mga rubber ng feeder. Ganito guys oh. Ito, mas magandang paraan to. Salatin nyo yung rubber. Kapag magaspang siya, kailangan kabisado nyo yung ikot ng feeder. So kung pag ganun yung ikot niya, kailangan yung gaspang niya pakontra siya. So ito guys, masasalat nyo parang makinis siya na ganyan no. Kapag pabalik naman natin, ayan, magaspang siya. So dapat ganito yung pagkakabit natin kasi yung ikot niya pa ganyan. So yung gaspang niya, yun kasi yung basehan natin para makain niya yung bond paper. Yan. So kung pabaliktad kasi na ganyan, pag ganyan siya, ayan o. Smooth, kung baga walang gaspang. So baliktarin natin na ganon. Tapos kailangan alam nyo yung ikot ng ating feeder. So pag ganito yung ikot ng ating feeder, parang counterclockwise siya. So kailangan yung gaspang niya pakontra siya para makain niya yung bond paper natin. So kailangan nakaganito siya. Yan. Mas makapit yung rubber kapag magaspang yung pangkain niya. Pag smooth kasi minsan dudulas lang yan. So salatin nyo muna bago nyo ikabit. Yan. So ito yung magaspang. So kabit na natin. Unahin muna natin ikabit itong upper na feeder niya. Daan-daanin nyo lang, baka mapunit natin yung mga ribbon. Yan. Ito guys, yung paraan na to, hindi na natin tinatanggal yung buong gear para hindi na tayo mahirapan. Ayan, nakabit na natin. So ganyan lang siya kadali. Palitan na rin pala natin ng spring. Ayan o, medyo malambot na, hindi katulad yung bago. Ayan o, lumalaban talaga siya or kumukontra. So palitan rin natin tong spring nya. Tapos yung mga napalitan natin, ipunin lang natin para mapakita natin sa customer natin. So ito mga kalikot, pwede nyo naman ikutin. Ayan, para maayos natin maigi ang pagkabit ng rubber. Kapag naglalak siya dito, minsan kasi naglalak siya dito, ipunta nyo lang dito sa gitna yung print head para maikot natin siya. Yan. So okay na. So ganun lang ang pagkabit ng mga rubber. Ayan o, magaspang siya. So ganito kasi yung ikot ng upper feeder. So kailangan magaspang siya. Yan. Pagbaliktad kasi smooth lang siya. Wala siyang parang ipin. Sunod naman natin guys yung lower feeder nya. Dito naman, yan, ibuka nyo lang para matanggal yung pinakagitna. So may washer siya. Ayan o, ibabalik rin natin. Tapos kapag sira itong lower feeder nya, yan, naiikot natin yan. Dapat pag i-counterclockwise natin, ayan o, lumalaban siya. So ibig sabihin okay itong lower feeder nya. Kapag pares na naiikot, ayan o, yan, naiikot natin. Kapag i-counter natin naikot siya, ibig sabihin sira itong lower feeder nya mga kalikot. So ganun naman yung pag check ng lower feeder. Ngayon papalitan natin ng rubber. So ito makapal pa naman. Ayan o, mas makapal nga lang itong bago. Ayan guys, pero palitan na rin natin kasi para parehas na silang bago. Same pa rin kung ano yung ikot ng upper feeder. So ganun rin yung kain ng lower feeder. Kailangan yung gaspang niya rin yung
salatin natin. Sa lower feeder niya naman mga kalikot, clockwise yung ikot niya. So kailangan yung ating gaspang ng rubber pa-clockwise din. Yan, ito. So maramdaman nyo naman yan kapag ginawakan yung magaspang siya. Ganon yung pagkakabit rin natin. Yan. So ganyan siya. Tapos ibalik rin natin yung washer. Yan, saka natin ikabit. Dito guys, kapag ikabit nyo, hindi naman pwedeng baliktaran to kasi ito half moon siya. Oh. May tapyas. So same lang dito sa kanyang holder. Half moon din siya. Yan. Unahin natin ipasok yon, tapos dito sa full moon, yung bilog. Yan, tulak lang natin. So yan guys. Yung dating mga rubber niya, ayan, may crack siya. Oh. Yan. So mas maganda na rin na pinalitan natin. Tapos pati yung spring pinalitan natin siya. Kasi itong upper feeder niya, ayan o, napunit. Malutong na. Ang pagkabit naman ng lower feeder niya, kailangan nakaganyan siya. Ayun, may tagas na rin pala yung kanyang waste tank. So kailangan linisin rin natin. Ayan, tagas na. Linisin muna natin yung waste tank niya. Hindi natin pwedeng ipatagilid kasi baka puno na itong waste tank niya. Bago natin ilagay itong lower feeder niya para makita nyo rin kung paano ilagay. Ayan guys, puno na talaga siya. So linisin muna natin. Buti itim itong ating table. Hindi alatado. Tanggalin na rin natin yung cap ng waste tank. Lilinisin rin natin siya. May screw siya dito sa ibabaw, so tanggalin lang natin. Tapos tanggalin natin yung hose. Yan. Isama na natin na tanggalin itong side cover niya. Yan, para malinisan na rin natin. Ayan, oh, may mga ink pa siya. Natanggal na natin yung waste tank niya. Pwede na natin siya ipatagilid. Yan, para mailagay na natin yung lower feeder niya. Yan. So kailangan nakaganito siya. Unahin muna natin ito. Yan, unahin natin ito. Pasok muna natin ng ganyan, saka natin itulak. Yan. So nakapasok na siya. Ayan, so ikawit muna natin siya. Yan. Yan na, ilagay na natin yung cap. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun na rin yung pagkabalik natin. So kanina, kapag nakaharap sa atin yung printer, slide natin siya na pa left. Ngayon naman ay slide naman natin na pa right para mag-lock yung kanyang cap. Yan. Tapos ilagay na natin yung spring ng kanyang sensor. Tanggalin muna natin itong mga ribbon niya. Pero pwede naman na hindi tanggalin kapag madiskartehan nyo kung paano ilagay yung kanyang spring. Pero ito kasi lilinisan ko yung ribbon niya, yung mga contact ng ribbon niya. Kaya tatanggalin natin. Medyo mahirap lang kasi ilagay itong spring na manipis. Pero makikita nyo naman yung paglagyan nyo dito. Yan. Tapos linisin na rin natin yung kanyang contact ng ribbon. Tapos linisan na rin natin yung pinaka-slot ng ribbon. Minsan kasi yan napapasukan ng parang yung himulmul ng bond paper. Para isahan na lang yung paglinis natin habang naka-open pa siya. Ikabit na natin yung tray niya. Ang pagkabit ng tray niya mga kalikot, unahin nyo muna ipasok yung dalawang spring dito sa naka-usli na dalawa na to. Ipasok muna natin ito, tapos ilak na dito sa side bago natin ilak dito sa right side natin. Yan, ipasok nyo lang ganyan, diskarte nyo na lang.
kung paano nyo siya maipasok dun sa pinaka guide nya. Yan, so naipasok na natin. Ilock muna natin dito sa left side natin, yan, bago dito sa right side. Yan, bali lilinisin na lang natin dito mga kalikot. Tapos yung waste tank nya, may mga video naman tayo kung paano linisin yung waste tank, so check nyo lang sa ating YouTube channel or sa ating Facebook page kapag doon kayo nakabisita. Ang panghugas naman natin mga kalikot, yung normal lang naman na tubig, yun naman yung pinangpanlinis natin. So dito, pwede naman kayong gumamit ng cleaning solution. Pero kung marami talaga yung tagas dito guys, or banda dito sa kanyang waste tank, pwede nyo naman na basain ng tubig, pero patagilid nyo lang, iwasan nyo lang na mabasa itong motor nya. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag nalinisan na natin yung waste tank nya. A few moments later. Nahugasan na natin yung kanyang waste tank, pati yung pad nya, ayan o. So kailangan kapag gumagawa kayo ng printer, kailangan may tissue tayong baon. Mas mabilis kasi ma-absorb ng tissue yung tubig na pinanglinis natin or mga ink. Dito guys, mapapansin nyo may kawang siya dyan. Ito yung pinakababa. Tapos dito rin may butas siya. Ito yung pinakataas. So ganyan siya. Lagay na natin yung takip ng waste tank. Pagkatapos natin ilagay yung takip, sunod natin kaagad yung side cover nya. Tapos yung kanyang mismong waste tank, yan, slide lang natin tapos tulak. Yan, dapat nakalock siya. Tapos screw na natin dito sa ibaba. Tapos yung takip ng kanyang waste tank, yan, screw na natin. Step by step yung pagtanggal natin, ganun rin yung pagkabalik natin mga kalikot. Linisin rin natin yung contact ng ribbon nya. Yan, dito sa kanyang scanner. So kapag naglilinis kayo nito mga kalikot, yung ribbon, kailangan pag ganito lang siya, wag pa sa lubong kasi matutuklap yung kanyang contact. Tapos ikabit na rin natin yung kanyang door. Ayan. Saka natin ilalagay yung mga ribbon nya. Ito naman mga kalikot, ang paglagay nito, iganyan nyo siya, itulak nyo lang konti. Yan. Kusa naman yan maglalak kapag ibinaba na natin. Ganyan na. Yan. Yan. So ganyan lang siya mga kalikot. Yan. Kapag kasi manipis na yung mga rubber ng mga feeder nya, minsan kasi yan, nagpi-paper jump, lalo na kapag sobrang nipis na. Minsan okay naman na nagpiprint pero minsan nag-paper jump siya kaya pinapalitan talaga kapag ganun mga kalikot. So ang diskarte ng mga teacher niyan mga kalikot, kinakapalan nila yung paglagay ng bond paper dun sa tray niya para mabilis niyang mahugot yung bond paper. Pero kapag dalawa, isa hanggang 5, minsan nagpi-paper jump kasi manipis na nga yung mga rubber ng mga feeder niya. So test na natin, na-plug na natin. Try natin mag nozzle check. Yan. Ayan dito guys, okay naman yung pattern ng kanyang kulay. Ayan, kompleto siya. Kapag naglalagay rin kayo ng bond paper sa kanyang tray, kailangan maayos nyo siyang ilagay. Kasi kapag tabingi yan, talagang magpi-paper jump siya kahit okay yung mga feeder nya. Subukan ulit natin mag nozzle check. Okay na mga kalikot, hindi na siya nagpi-paper jump. Try ulit natin.
So ayan na, okay na, nahuhugot niya na yung bond paper natin. Yan, pwede na natin siguro na ibigay sa may-ari ito. Kasi okay naman yung pattern ng kanyang kulay. Ayan o. Try din natin mag-copy or mag-xerox. Colored na lang natin. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Ayan. So, ang mga ginawa natin dito mga kalikot, nag-cleaning tayo. Nag-cleaning rin tayo sa kanyang waste tank kasi tumatagas na siya. Tapos nagpalit tayo ng rubber sa mga feeder niya, yung lower at saka yung upper. Tapos pati yung spring niya pinalitan rin natin doon sa kanyang lower feeder. So ito kasi guys, malutong na yung sa upper rubber niya. Ito naman sa ibaba niya, makapal pa naman pero pinalitan na rin natin para kasi isang set to kapag bumibili tayo. Tapos nag-visual check rin tayo kung may mga excess na papel na bumara, so wala naman. So doon lang siguro sa kanyang upper rubber, manipis na siya, kaya minsan nagpi-paper jam siya, minsan okay naman. So okay, yun lang guys. Yun lang yung mga ginawa natin. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating Epson L3210. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag gusto nyo yung ganitong mga video, huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.